tungkol sa anak natin? Hindi eh. Dahil hindi nila ako maiintindihan. At ayoko ng gulo. Hindi pa ako handang makita sila ngayon, Teddy. Lalo na dahil buntis ako. Ayoko. Naiintindihan kita. Pero gusto mo ba ako lang kumausap sa kanila? Wag na. Ayoko muna ng gulo, please. Pwede bang ganito muna? Tahimik muna tayo? Okay. Kung yan ang gusto mo. Alam ba ni Lance na buntis ka? Alam niya. Pero pinag-promise ko siyang wag sabihin kay Mama. Hindi pa ako ready eh. Masaya na ako sa ganito muna. Yung ikaw at ako lang. Yung walang gugulo sa isip ko. At ang focus ko sa atin at sa magiging baby natin. I understand. Pero Carla, kung ako na ang nagiging dahilan ng pagkasira ng pamilya ninyo. Alam ko nang sasabihin mo. No. Pinili kita, Teddy. Carla, maraming salamat sa letter mo sa amin. And mga kamorkada, I really feel for Carla. Unang-una sa lahat, nawalan siya ng minamahal. And for that, Carla, I am so sorry na pinagdadaanan mo yan. Mahirap mawalan ng taong mahal na mahal mo sa buhay mo. And in such an unexpected way. And ang mas mahirap pa is pag may nawala sa buhay mo, like a partner, yung support system na nakapaligid sa'yo, crucial yan eh. At dahil doon sa side niya, wala kang na-expect na support, na emotional support, doon muna tayo sa emotional, isa pang malaking dagok yun, isang malaking kawalan, na wala kang masandala na pagmamahal coming from his side. Pero siguro isa-isahin muna natin, no? I understand that you're taking this time to heal. Kasi nga, hindi madali yung biglang nawala sa'yo si Teddy. Hindi madali mga kamorkada na mag-move on na lang tayo matapos mawala yung taong mahal natin. Pero siguro, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon at ngayon na. Ang akin lagi, give it time. Because ang dala-dala mo, mabigat. It's grief for this man that you loved. At saka yung shock kasi meron ka ng future na ini-imagine for the two of you. How you're going to grow old together, yung mga bagay na gagawin nyo, yung pagpapalaki nyo sa anak nyo. Sa isang iglap, it's gone because Teddy is no longer with you. So the emotional weight, mabigat yan. And of course, masakit din yung emotional rejection mula sa pamilya niya. At may dinadala ka ring mabigat na responsibilidad, hindi lang financially, pero emotionally. Yung responsibilidad ng pagpapalaki ng iyong anak. Ang bata-bata pa. So ngayon, nasa gitna ka ng isang, kumbaga dalawang malaking bagay. Gusto mong i-protect yung peace mo. Kasi nga, nawalan ka ng isang taong mahal mo. Pero gusto mo ring protektahan yung anak mo. And you don't have to decide ngayon at ngayon din. But of course, let's look at things around you. Una-una, magpasalamat tayo na nandyan ang mama mo, okay na kayo. Nandyan ang Kuya Lance mo, na meron kang support system na nasasandalan sa pamilya mo. Ngayon, puntahan naman natin yung side ni Teddy. Bakit natin kailangang i-consider yung side ni Teddy? Well, only because your son is part of Teddy's family now, whether we like it or not. Meron siyang mga totoong karapatan na hindi gawa-gawa lang. Meron siyang karapatan bilang anak ni Teddy. And knowing Teddy at ang kanyang pagmamahal sa'yo, for sure, he would want his son to be a part of that life. Na makuha ng anak niya yung kung anong nararapat sa kanya. Ngayon, ang mga rights ng anak mo, hindi yan pagiging greedy. It's only fighting for your child's future. I think a practical way para gawin natin to is to separate yung grief mo, yung lungkot mo sa future ng anak mo. Pag handa ka ng harapin yon, I would suggest to do so with a very open mind and an open heart. Of course, magiging mahirap yan kasi may conflict sa kabila.
But you don't need to go to war immediately. Hindi kailangan sagupaan agad. Maging handa ka kasi merong pushback from their side. But, of course, you have to think about your son too. Ano ba ang mga karapatan niya para kilalanin siya ng pamilya ng tatay niya? You owe this to your son because it is his birthright. Hindi lang sa pera ito. Yung simpleng pagkakakilala sa kanya, malaking bagay yon. And of course, well, the truth of it all, if he is entitled to that property, kung talagang sa kanya yon, bakit mo ipagkakait yun sa bata kung sa kanya naman talaga yon? But you have to understand, kapag ready ka ng harapin yon, it's going to be a long and hard battle. Or it could be easy, hindi natin alam. But one thing is for sure, kailangan handa ka. So ano yung pagiging handa? Una, maging emotionally ready ka. Pangalawa, financially ready. Dapat handa ka rin. Maganda na may trabaho ka ngayon kasi kaya mong, pinapatunayan mo sa kanilang lahat at pinapatunayan mo sa sarili mo na kaya mong tumayo on your own 2 feet. Kita naman sa story mo na you're very independent. And pangatlo, kailangan mo maging handa in a very logistical, ika-nga way. Kailangan lahat ng dokumento mo nandyan, secure, para pag humarap ka at meron kang abogado, natural yan, mapupunta ka talaga sa ganyang usapin kasi we're talking about rights. And if you're ready to do that, then you should know na you're doing this not just for yourself, but for your son. Because you're a mom now. Okay, doon sa son mo na pag-usapan na natin yon. Pag-usapan natin yung ikaw. Hindi madali itong dinadala mo ngayon. You also need time to grieve. Alam mo, ikaw, dalawa ang bagay na nawala sa'yo eh. Yung lalaking minahal mo at yung buhay na inimagine mo at the life you were wishing for, na protected ka ni Teddy, na minamahal ka ni Teddy. At ngayon, I think, take things one at a time. Don't force yourself to move on kaagad-agad. Kasi binibigyan mo yung sarili mo ng extra pressure na hindi kailangan. Alam mo, ang pagmimiss sa kanya, hindi naman yan pagkakamali. Normal lang yan. Of course, you will miss the person you love. So, stick to your routines, have small routines, kumain ka ng maayos, kung may oras kang lumabas para maglakad-lakad, to exercise, get all the help around you to take care of your baby. Kailangan may self-care ka rin. And if this helps, kung gusto mong kausapin si Teddy, sulatan siya, pwede rin yun. Ilabas mo yung mga feelings mo for that person that you feel is still in your life. Kasi kung iisipin natin, nandyan pa rin siya sa katauhan ng anak mo. Kailangan mong buhayin yung alaala niya through your son. And it all goes full circle. So I really wish na take it day by day. Kasi while you're grieving, nagpapakananay ka rin. And mabigat yan. That's a profound emotional load. And minsan siguro nararamdaman mo, manhid ka na lang, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, acknowledge your feelings. And if kailangan mong makipag-usap sa isang professional, sa isang grief therapist, sa isang spiritual advisor, sa iyong pastor or sa priest, local parish priest, to friends and family, by all means, seek out this support system kasi kailangan mo sila ngayon. Dahil nawala yung biggest support system mo, which was yung taong mahal mo, si Teddy. And in time, when you're ready, of course, then you can fight for your son's rights. Now, you have the biggest gift that is with you, at yan ang anak mo. And I would suggest focusing your time on him as well. Ibigay mo yung pagmamahal na nandyan sa puso mo, dyan sa batang yan. Grow with this son and find happiness and love again. I really hope you do. At naku mga kamorkada, hindi madali. Walang clear-cut answer para sa isang sitwasyon na nawalan ka ng taong napaka-importante sa buhay mo. And we all know that we just have to take it little by little
a day at a time. Ganun talaga. So, maraming salamat sa letter mo, sa ating letter sender for today. At maraming salamat sa Dear MOR team sa napakagandang story, napakagandang drama natin. Again, si Miss Emmy to. Thank you and till our next story.